Good morning. Our lesson is all about adding and subtracting fractions and mixed fractions. Read and analyze the problem. Ruel jogged 3/5 of a kilometer on Saturday and 4/7 of a kilometer on Sunday. How far did he jog together in 2 days? So 3/5 and 4/7 are dissimilar fractions. When we say dissimilar fractions, they have different denominators. So yung 3/5, ang denominator niya ay 5. Yung 4/7, ang denominator niya ay 7. So, magkaiba sila ng denominator. So, we must find the LCD or LCM. If you still remember, I taught you how to find the LCM. So, the LCM of 5 and 7 is 35. Itong 35. So, yun ang magiging denominator niya. So, ang ginawa dito, sinortcut na lang. Minultiply yung 3/5 sa 7/7 para maging 21 over 35. Ang ibig sabihin noon, yung 3/5 at 21 over 35 ay the same fraction or equal fraction. And also, 20 over 35 is equal to 4/7. So, pag naging similar fraction na sila, dahil parehas ng 35 ang kanilang denominator, ang i-add lang natin ay numerator, yung nasa itaas na numero, yung 21 tsaka 20. 21 plus 20 is equal to 41. Then yung denominator na 35, dahil similar sila, parehas sila ng denominator, ikakopy lang natin. So, magiging 41 over 35. Ang 41 over 35 ay improper fraction. So, pag sinabi natin improper fraction, mas malaki yung numerator sa denominator. So, pagka ganong klaseng fraction, kailangan i-change natin sa mixed fraction. Kasi nga improper fraction. So, paano natin gagawin yon? I-divide natin yung 41 sa 35. O, i-divide natin yung numerator sa denominator. So, 41 divided by 35 is 1. 1 times 35, 35. 41 minus 35 is equal to 6. So, yung 1 na quotient niya, magiging whole number yon. Yung remainder, yun yung numerator, yung 6. Yung denominator niya, yung divisor na 35. Saka kung ano yung denominator niya, nung improper siya, ganun pa rin pag naging mixed fraction siya. So, our final answer is 1 and 6/35. Find the difference. Find the difference of 9 and 1/8 and 3 and 5/6. So, dissimilar fraction na naman. We must change those fraction to similar fraction. Find the LCD or LCM. So, 8 and 6 divided by 2. 8 divided by 2, 4. 6 divided by 2, 3. We can divide 4 by 2. 4 divided by 2, 2. So, dahil hindi mo naman dinivide yung 3, bring down mo na lang. Multiply the divisors, which are 2 and 2. Then, the numbers in the final row, which are 2 and 3. 2 times 2 times 2 times 3 is equal to 24. So, our LCD is 24. So, 24 divided by 8 is 3. Then, i-multiply mo yung 3 sa numerator. Yung 1. 3 times 1, 3.
So, it means that 9 and 3/24 is equal to 9 and 1/8. Isang fraction lang sila. Iisa lang sila. Nirename mo lang. Then, yung 3 and 5, 6, let us rename 3 and 5, 6, 24. Siyempre, ang kanyang LCD. 24 divided by 6 is 4. 4 times 5 is 20. So, 3 and 5, 6, and 3 and 20, 24 is just the same or equal fraction. So, as you can see, 20 over 24 is greater than 3/24. So, what shall we do? Subtract 1 from 9. So, magiging 8 plus 24, 24. Kasi yung 24, 24 equals sa 1. Pag daw ang numerator at denominator ay the same, it is equal to 1. Example, 3/3 equal to 1. Dahil equal yung kanyang numerator at denominator. 5/5 equal to 1. So, how do we arrive at that fraction? Tinignan lang natin yung denominator nila, which is 24. Tapos nilagay natin as denominator, then nilagyan lang natin ng numerator din na 24 para mag-equal sa 1. Kaya mangyayari, 8 plus 24, 24 plus 3 over 24 o 3/24 para ma-subtract natin sa 3 and 20, 24. So, 24 plus 3, 27. Then, copy the same denominator, which is 24. Then, don't forget 8. So, becomes 8 and 27, 24. So, the same lang to ng 9 and 3/24. Iisa lang sila. Nirename mo lang o niregroup mo lang para ma-subtract mo sa 3 and 20, 24. So, masusubtract mo na. Ang pag-subtract ay whole number sa whole number, fraction sa fraction. Alin dyan ang whole number? Yung 8 tsaka 3. 8 minus 3, 5. 27 minus 20, 7. Then write the same denominator, which is 24. Dahil similar fraction sila eh. Therefore, 9 and 1, 8 minus 3 and 5, 6 is equal to 5 and 7, 24. Learning task 1. Add or subtract the following fractions. 2 and 4 18th plus 6 18th. So, what kind of fractions are 4 18th and 6 18th? So, similar sila kasi magkapareha sila ng denominator. So, yung 2 isusulat lang natin dahil wala namang whole number yung 6 18th. Siyempre, yung denominator nila, isusulat na lang din natin dahil similar sila, yung 18. 18 pa rin ang kanyang denominator. So, paano nakuha yung 10? Siyempre, in-add na lang natin yung 4 plus 6 na numerator. 4 plus 6, 10. Di 2 and 10, 18th. So, yung 10, 18th, wala pa sa lowest term. Ang GCF ng 10 at 18 ay 2. 10 divided by 2, 5. 18 divided by 2, 9. So, hindi na madidivide yung 5 at 9. So, ang GCF natin ay 2. So, ibig sabihin yung 10 tsaka 18, i-divide sa 2. Kasi yun ang GCF ng 10 tsaka 18. 10 divided by 2, 5. 18 divided by 2, 9.
Siyempre, huwag kalimutang isulat yung whole number na 2. So, our final answer is 2 and 5, 9. Letter B, 8 and 6, 9 minus 3, 9. Of course, similar fraction sila. Yung fraction kasi parehas na 9 ang kanyang denominator. Ang isusubtract lang natin ay numerator. Ay nasa taas na numero. Siyempre, isusulat natin yung whole number dahil wala ka namang sinubtract doon. Kaya 8 pa rin yun. Then 6 minus 3, yung numerator niya, 3. Isusulat na lang natin yung denominator dahil similar sila 9. So 8 and 3, 9. Yung 3, 9, wala pa sa lowest term. So ano ang GCF ng 3 tsaka 9? So we already discussed this in our previous lesson, yung pagkuha ng GCF. So kung hindi nyo natatandaan, pwede nyong panoorin ulit yung aking math tutorial sa pagkuha ng GCF. So, ang GCF ng 3 tsaka 9 ay 3. So, i-divide natin yung 3 at 9 sa 3. Siyempre, wag kalimutang isulat yung 8 na whole number. Hindi naman magbabago yon dahil whole number yon. 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. So, our final answer is 8 and 1/3. Letter C, 9 minus 3 and 5/6. So, kung makikita natin, yung whole number na 9, ang ibabawas ay fraction. So, paano kaya natin to isosolve? O anong solution dito? Una, yung 9, gagawin nating mixed fraction. So, ibig sabihin, babawas ka ng isa sa 9. Tapos, gagawin mong fraction yung 1 niya. So, 9 minus 1 is 8. Nasaan yung 1? Yung 6 over 6 o 6/6. Paano natin nabuo yun? Titignan lang natin yung denominator nung isusubtract na fraction. Kasi para maging similar fraction sila, para maisubtract mo sa 5/6, yung 6/6. So, may susubtract mo na. So, minus 3 and 5/6. Similar na sila. Titignan mo lang yung kanyang denominator. Yun yung gagawin mong whole number. O yung kanyang fraction na 6 over 6. 8 minus 3, 5. Yung whole number yun. Yung 8 tsaka 3. 8 minus 3, 5. Yun namang numerator. 6 minus 5, 1. Siyempre, ikakopy lang natin yung denominator which is 6 dahil sila ay similar fraction. Letter D, 10 and 4/10 minus 5 and 5/10. So, similar fractions. Makakapag-subtract tayo. Pero may problem dahil yung 4/10 mas maliit sa 5/10. So, anong solution natin dyan? Magbabawas ka ng isa sa 10. Gagawin mong fraction yung 1. Saan galing yung 10, 10? Tinignan mo lang yung denominator nila na 10 para maisubtract mo doon sa fraction. So, magiging 9 and 10, 10 equal din to sa 10. Dahil 9 to, yung 10, 10, 1. Kaya yung 9 and 10, 10, yun din yung 10. Tsaka mo i-add sa 4/10. Dito sa 4/10. Para may subtract mo sa 5 and 5/10. Siyempre yung 9, hindi naman magbabago. Wala ka namang in-add. 9 pa rin yun.
10 plus 4 is equal to 14. Kokopyahin mo lang yung 10 na denominator dahil similar fraction sila o magkaparehas ng denominator. So, may susubtract mo na dahil mas malaki na yung 14/10 sa 5/10. So, kopyahin mo na lang sa baba. 9 and 14/10. Ito yon. Minus 5 and 5/10. Ito yon. Nine minus 5. Ito yung whole number. 9 minus 5. 4. 14 minus 5. 9. Yung numerator. Yung 14 tsaka 5. Then, syempre, kokopyahin lang natin yung denominator na 10 dahil similar fraction na sila. So, our final answer is 4 and 9/10. Learning task 2. Add or subtract the following fractions. Number 1, 3 and 4/6 plus 9, 18. So, dissimilar fractions na naman. So, we must rename those fractions to similar fractions. So, find the LCD of 6 and 18. So, what is the LCM of 6 and 18? Ang LCD ng 6 at 18. So, syempre, susulat mo lang yung 3 na whole number. Then, paano nakuha yung 12? 18 divided by 6 is 3. Then, i-multiply natin sa numerator, which is 4. 3 times 4, 12. So, ibig sabihin nun, ang 3 and 12, 18, the same as 3 and 4, 6. Ni-rename lang natin para ma-add natin. So, yun namang 9, 18. 9, 18 pa rin yun. Kasi 18 na yung kanyang denominator eh. 18 divided by 18, 1 times 9, 9. Kaya hindi nagbago. Then, ma-add na natin dahil similar na sila o parehas na ang kanilang denominator. Siyempre, isusulat lang natin yung 3. Kokopyahin lang natin. Dahil wala namang whole number yung 9/18. 12 plus 9 is equal to 21. Then, kokopyahin lang natin yung denominator na 18. Dahil similar fraction sila. So, kung makikita natin, yung 21 over 18 is improper fraction. So, kailangan i-change natin to sa mixed fraction. As we discussed in my previous slide, na-discuss na natin yon. I-divide natin yung 21 sa 18 o i-divide natin yung numerator sa denominator. 21 divided by 18 is 1. 1 times 18 is 18. 21 minus 18 is 3. So, ibig sabihin, yung 21 over 18, ito, ay equal sa 1 and 3, 18. So, meron tayong whole number na 3 kanina. So, i-add lang natin yung 1 sa 3. So, 1 plus 3, 4. Then, isusulat lang natin yung 3, 18. So, magiging 4 and 3, 18. Yung 3, 18 ay wala pa sa lowest term. O pwede pa nating i-divide para rename sa lowest term. So, what is the GCF of 3 and 18? 3.
So, i-divide natin yung numerator at denominator sa 3. Isusulat lang natin yung 4. O kopyahin lang natin. 3 divided by 3 is 1. Numerator niya. Yung denominator niya, 18 divided by 3 is 6. So, our final answer is 4 and 1/6. Number 2, 9 and 3/5 minus 7 and 7/15. So, dissimilar fractions na naman. We must rename to similar fraction para ma-subtract natin. What is the LCD of 5 and 15? 15 ang kanyang LCD. So, syempre, kinopya lang natin yung 9. 15 divided by 5 is 3. Then, yung quotient, imumultiply natin sa numerator niya, which is 3. 3 times 3 is 9. So, ibig sabihin yung 9 and 9/15 at 9 and 3/5, pareho lang. Iisa lang siyang fraction. Rename lang natin. So, yun namang 7 and 7/15. So, ganun pa rin. Kasi nga, 15 ang kanyang denominator eh. Yes, hindi yun magbabago. 7 and 7/15 pa rin. So, may susubtract na natin kasi similar fraction na sila o parehas ng 15 ang kanilang denominator. So, ang pagsusubtract ng mixed fractions ay whole number sa whole number, fraction sa fraction. So, unahin natin yung whole number. Ang whole number dyan ay 9 tsaka 7. 9 minus 7 is 2. Then, yung fraction naman, yung 9/15 minus 7/15. Siyempre, ang susubtract lang natin ay numerator. 9 minus 7, 2. Then, copy the denominator, which is 15. So, our final answer is 2 and 2/15. 3, 8 and 4/6 minus 5 and 8/12. So, dissimilar fraction na naman. Kailangan gawin munang similar bago makapag-subtract. So, ang LCD ng 6 at 12 ay 12. Paano nakuha yung 8 and 8/12? Siyempre, ginaya lang natin o kinopya yung 8 na whole number. Yun namang 4/6, paano naging 8/12? 12 divided by 6 is 2. 2 times 4, 8. So, isang fraction lang yung 8 and 8/12 and 8 and 4/6. Pares lang sila. Yun namang 5 and 8/12. Siyempre, hindi naman magbabago yun dahil 12 na yung kanyang denominator kanina. 5 and 8/12 pa rin yun. So, subtract natin ang whole number sa whole number, fraction sa fractions. 8 minus 5 is 3. 8/12 minus 8/12, siyempre 0. Kaya ibig sabihin, ang sagot natin ay 3 lang. Hindi na natin isusulat yung 0. Sagot natin ay whole number na 3. Learning task 3. Subtract the following fractions. 6 and 4/12 minus 5/10. Dissimilar fractions na naman. Kailangan i-change natin sa similar fraction bago tayo mag-subtract. Siyempre, isusulat lang natin yung 6 na whole number niya. Then, ang kanyang LCD or LCM ay 60. So, 60 divided by 12 is 5. Then, yung 5, imumultiply natin sa 4. 5 times 4, 20. So, yun yung kanyang numerator. So, ibig sabihin nun, ang 6 and 4, 12 ay equal sa 6 and 20, 68. Iisa lang sila. Ni-rename mo lang. Yun namang 5/10. Siyempre, 60 rin ang kanyang LCD or LCM.
60 divided by 10, 6 times 5. Yung kanyang numerator, i-multiply mo dun. 30. So, yung 5/10 at 30/60 ay isang fraction lang. Iisa lang sila. So, kung mapapansin natin, mas malaki yung 30/60 sa 20/60. So, anong gagawin natin? Magbabawas tayo ng isa sa 6. 6 minus 1 is 5. So, nasan yung 1 niya? Yung 60, 68. Yun yung 1 niya. So, ibig sabihin yung 5 and 60, 68 ay equal pa rin sa 6. I-add natin yung 60, 68 sa 20, 68. So, magiging 5 and 60, 68 plus 20, 68. So, isusulat lang natin yung 5 dahil wala ka namang i-add na whole number doon. Susulat natin yung 60 kasi nga similar fractions siya. Ika-copy lang natin. Then, i-add natin yung numerator na 60 tsaka 20. So, 60 plus 20, 80. So, magiging 5 and 80, 68. Tsaka natin isusubtract sa 30/60. So, syempre, isusulat lang natin yung 5. Copy the denominator, which is 60. Kasi similar fraction sila. Then, 80 minus 30 is 50. So, 5 and 50, 68. So, ang 50, 68 ay wala pa sa lowest term. Ano ang GCF ng 50 at 60? So, 10. I-divide natin yung numerator at denominator sa 10. 50 divided by 10 is 5. Then, 60 divided by 10 is 6. Then, kokopyahin lang natin yung 5 na whole number. So, our final answer is 5 and 5/6. Number 2. 11 minus 6 and 5/8. So, subtracting a mixed fraction by a whole number. So, whole number yung 11. Isusubtract mo yung 6 and 5/8. So, anong gagawin natin doon sa 11? Gagawin natin mixed fractions. Magbabawas ka ng isa sa 11. Then, titignan mo yung denominator niya na 8 para yun ang magiging numerator at denominator niya. So, magiging yung 11, magiging 10 and 8/8. Equal din to sa 11. Kasi yung 8/8 equal to 1. Kasi pag iisa lang daw ang numerator at denominator, equal sa 1. Kaya 10 plus 1, 11. Ito rin yun. Tsaka natin isusubtract sa 6 and 5/8. So, masusubtract mo na dahil similar fraction sila. So, ang pag-subtract nito ay whole number sa whole number, fractions sa fractions. So, alin ang whole number mo? Yung 10 tsaka 6. 10 minus 6, 4. Yun namang numerator, 8 minus 5, 3. Siyempre yung denominator, copy lang dahil similar fractions. Number 3, 8 and 6/10 minus 4 and 7/12. So, sila ay dissimilar fraction, rename sa similar fractions. Kasi hindi mo masusubtract pagka dissimilar fraction. Kailangan similar sila. So, copy 8. Ang LCD niyan or LCM ay 60. Parang kagaya lang nung nasa taas, 12 at 10. 60 ang kanyang LCD. 60 divided by 10, 6. Anong gagawin sa 6? I-multiply mo sa numerator niya na 6. 6 times 6, 36. So, 8 and 36, 68 ay equal sa 8 and 6/10. Yun namang 4 and 7/12.
Siyempre, isusulat mo lang yung 4. Dahil hindi naman nagbabago whole number. Siyempre, ang kanyang LCD ay 60. Ganun ulit. 60 divided by 12, 5. Anong gagawin sa 5? I-multiply mo sa numerator niya na 7. 5 times 7, 35. Masusubtract mo na dahil similar fraction na sila. O parehas na 60 na yung kanyang denominator. So, ang pag-subtract nito ay whole number sa whole number, fraction sa fraction. So, unahin ng whole number, 8 minus 4, 4. Ito yun. Then, siyempre, ikakopy lang natin yung denominator, which is 60. Then, yung numerator niya ay 36 at 35. So, 36 minus 35, 1. So, our final answer is 4 and 1, 68. So, that's all. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye for now and God bless po.